Sa mga reactors po na nakapanood din nun sa Marzano TV, kay Kuya Birador na Sir July Ponyo, yan. Mawalang galang na po kay Sir July. So, hello po mga kalingap. Welcome back sa ating channel. So, today ay gagawa lang po tayo ng video para i-address yung mga reaction videos na napanood ko po about doon sa aming vlog ni Kalingap Dan. So, hindi po tayo official pa na reactor ng Kalingap, guys. Gusto ko lang po din magbigay ng opinion ko sa mga napanood po natin. So, umpisahan ko na, guys, syempre sa paghingi po ng pasensya sa mga viewers po natin na hindi po talaga nagustuhan kung ano man po yung ginawa naming content. And meron po ako ditong notes kasi sinulat ko po yung topics na gusto ko lang pong i-explain sa inyo. So, ayun, humihingi po tayo ng pasensya dahil syempre hindi po lahat ay maiintindihan yung ginawa natin na vlog. And kung sa amin po ay wala lang yon dahil okay naman po kami personally nila Boss D, nila Kalingap Rab. And sa viewers kasi natin, guys, syempre kailangan din talaga natin silang i-consider. Naintindihan ko po na ngayon may pinagdadaanan ang Kalingap na issue and di naman talaga dapat na kami dumagdag pa doon. Kaya humihingi po ako ng pasensya kung hindi nyo po nagustuhan yun at meron pa pong alak doon. Kasi ayun po talaga ang content ng vlog na yun. Shot kapag hindi nyo po kayang sumagot, kaya may alak po doon. Pero hindi po talaga kami yung nagiinuman doon. Ako, iced tea po yung sa akin doon dahil hindi po talaga ako umiinom. Pero humihingi po kami ng pasensya kasi ayun nga, may mga hindi nakagusto doon sa ginawa nating vlog na yun. Ano lang, guys, gusto ko lang i-take to. Syempre, dapat may accountability tayo. Pag sinabi kasing accountability, guys, means inaako natin yung responsibilidad sa ginawa natin, lalo na kung may pagkakamali at may mga nasaktan doon. Kaya ayun, guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, sa mga viewers po natin dyan na medyo nagtampo sa atin, nagalit or nainis dahil po doon sa ginawa namin na vlog na yun, pasensya na po kayo. And hindi po kami or galit sa inyo dahil nagalit po kayo sa ganung vlog. Naintindihan po namin kayo. Tinetake po namin yon as lesson. Syempre, hindi nyo rin naman po kami nakilala na ganun yung ginagawang content. Kaya yung iba talagang nanibago, talagang nabigla po sila. Kaya, ayun guys, pasensya na po. And syempre sa mga viewers din natin na napakalaki po ng pag-iintindi, pag-unawa. Thank you so much, guys, kasi syempre kahit may mga halong negative na doon sa mga comments, may mga nababasa pa din po talaga kami na talagang nagigets nila na syempre content creator, so naging part yun ng ating vlog. May mga lumalaban din sa mga bashers, ganyan. Thank you so much, guys, kasi naintindihan po namin kayo. Natatouch kami kasi talagang kilala nyo na po kami, na hindi naman po kung ano yung mga iniisip ng bashers sa amin, ay hindi naman talaga po kami ganun. So, na-appreciate ko lang din po kayo. Actually, kahit yung bashers naman, guys, na-appreciate natin yan. Sa mga nababasa po namin comments nyo, hindi ko po yung tinitake as negative, tinitake ko yun as a lesson. Kasi, syempre, yung mga nanonood sa atin, sila ang nakakakita kung maganda pa talaga yung ginagawa natin sa camera. Sila ang nakakakita kung okay ba siyang tignan, okay ba siyang panoorin. Kaya, kinukonsider ko din po yung mga opinion nyo. And guys, syempre, sa mga reactors po na nakapanood din nun at na-reactionan na, gaya po ni Sir Marzano TV, ni Kuya Sangkay nga, siya po ang una kong napanood. And kay Kuya Birador, napanood ko din po ang live ni Kuya Birador. Gusto ko pong mag-thank you sa kanila. Kay Kuya Birador, ayan, lagi siya nag-a-advise sa akin na mag-reaction video, ay mag-reactor na nga tayo. Ilang beses na din po ako kinausap ni Kuya Birador. And si Sir Marzano TV, ayan yung reaction niya. Naintindihan ko yun, humingi pa nga po siya ng pasensya dahil wala naman daw po siyang galit. Siyempre, as reactor sila, guys, ayun talaga ang trabaho nila. I-explain yung side ng Kalingap. Ikwento yung nangyari, yung nasa loob po ng vlog para maintindihan ng ating viewers. And kanya-kanya po yan sila ng observation and pag-iintindi. Kaya kung iba-iba man po ang pag-deliver nila ng mga salita, iba man po yung dating sa kanila. Ganun talaga, guys, kasi iba-iba naman talaga tayo
ng pag-iisip eh. Pero lahat po yun, wala po kaming sama ng loob, wala po akong sama ng loob. Sabi ko nga po, tinake ko yun as lesson. Yung mga sinabi po ng ating mga reactors, kasi mga veteranong reactors na yan guys, talagang alam na nila kung paano re-reactionan yung video. Kaya pinanood ko po yung iba dun. Hindi naman po talaga buo, pero may napanood po tayo. And ayun, hindi ko po yun kokontrahin dahil lahat po sila may point talaga. And ayun nga, tinitake natin yun as lesson dahil syempre, marami pa tayong dapat matutunan din. And tinitignan ko sila as guidance natin. Sila yung mga nagbibigay sa atin ng steps kung ano pa ba dapat i-improve, huwag tong gawin, ano yung makakabuti sa Kalingap, ano yung mga hindi, ano yung mga pwede pa nating ayusin. So, ayun lang. Syempre, nagpapasalamat din tayo sa kanila. As I said before sa ating vlog guys, na I appreciate ko ang loyalty nila sa Kalingap. Dahil, sabi ko nga sa inyo, kahit basher ka pa namin, pero mahal mo ang Kalingap, mahal din namin kayo guys. Kasi mahalaga dito ay Kalingap. So, ayun lang po. And lastly, syempre, kay Sir July Ponil. Yan, mawalang galang na po kay Sir July. Pasensya na po kayo kung nabanggit ko rin po kayo dito sa aking vlog. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sobrang napabilib po ako doon sa reaction nyo. Ikaw po talaga yung totoong example na neutral. Kasi actually, hindi po ako nanonood ng mga reaction videos. Kahit sino pa pong reactor yan, hindi po ako nanonood. Kahit sa mga dating may issue. Ngayon lang po kasi since may nangyari nga at kami ang topic, nanood ako. And ayun, sa pag-explain talaga ni Sir July Ponil, nabilib ako kasi talagang iniintindi niya yung side ng bawat isa. Hindi siya gumagatong doon sa issue para mas lumakas yung kanyang content, mas lumakas yung vlog niya, mas dumami yung views niya. Pinapanood niya po muna, tapos at saka niya sasabihin sa inyo kung paano niya tinake yung vlog na yun, anong pag-o-observe niya, anong naintindihan niya. And sobrang galing guys, kasi imbis na yung mga viewers, lalong sumama yung loob sa nangyari, na-explain niya. May nare-realize yung viewers, may aral na nakukuha, mas kumakalma sila. Hindi niya pinapalaki lalo yung apoy, kumbaga ganun, hindi siya nanggagatong guys. And nakakatuwa kasi ayun yung sinasabi ko po, na if ever man na maging vlogger ako, ganun yung gusto kong mangyari. Na laging iintindihin both sides. Hindi dahil Kalingap reactor ka, sisip-sip ka na sa Kalingap, kailangan kahit may mali sila, pagtatanggol mo na ipagtatanggol. Dapat neutral talaga, and ganun yung klaseng reaction na gusto kong mangyari if ever si Kuya July ang inspirasyon natin pagdating sa pagiging reactor talaga. And ayun, sabi nga ni Sir July, kung may tampuhan man talaga si Kalingap Dan and sa Kalingap Rob, hindi siya yung tampuhan na kailangan pang i-big deal, which is totoo. Kung talagang meron man po kaming mga tampuhan magpipinsan, hindi siya yung big deal na kailangan talikuran namin sila, kalimutan namin lahat ng pinagsamahan. Hindi siya ganun, guys. At kung magkaroon man talaga kami ng tampuhan, normal po yan sa pamilya. Kahit nga po kay Kuya Brooks, nagtatampo ako minsan. Kay Mama Gemma, nagtatampo din ako. Kay Kalingap Dan. Normal guys na magtampo. Pero ugaliin din po natin lagi na intindihin yung topic. Hindi pag sinabing tampo, kung ano-ano na po iisipin natin, wakwak na yan, aalis na yan, wala na yan, traidor na yung mga yan. Hindi nga po natin alam kung anong reason, kung nagtatampo ba talaga, ano yung story behind that, kung bakit nagtatampo. Laging ganun guys, maging considerate tayo. Lagi natin aralin muna bago tayo magbigay ng opinion kung ano yung backstory nung sinasabi ng tao para hindi tayo mas nakakasira ng relasyon. Ang hirap i-explain, no? Napapawisan tayo, guys. Pero ayun, gusto ko lang po talaga yung pagka-explain ni Sir July. Tama siya na di naman kasi actually siya big deal eh. Pero ayun nga, syempre hindi naman talaga lahat-lahat parehas ng mindset.
na hindi dapat binibig deal yung ganun, hindi ganun kalaki yung pag-unawa at pag-intindi ng lahat. Kaya sabi ko nga po sa inyo, naiintindihan ko kayo, kaya ako din po ito ginawa, kasi kayong mga viewers po namin, kahit yung mga bashers, nagmamatter kayo sa amin guys. Gusto ko po i-consider yung opinion nyo, yung nafe-feel nyo, kaya tinatake ko yun as a lesson, para mas nakakaintindihan po yung mga nanonood, and kaming pinapanood nyo guys. Hindi lang naman to about sa amin, syempre about din to sa inyo. Hindi naman din po kami magtatagal sa ganitong gawain kung hindi dahil sa inyo guys. Kasi syempre, kayo po yung mas nagpapatibay sa amin kayo nagpapatibay sa Kalingap, mas pinapalakas niyo yung pundasyon ng Kalingap. Kasi nandyan po kayong lahat. Talagang may unity. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng One Kalingap, One Family. Kasi grabe po talaga yung pagmamahal niyo sa Kalingap. So, ayun guys. And ayun, gusto ko lang din po magsagot bago natin tapusin tong vlog sa mga ibang comments na lagi ko pong nababasa. Kasi, lagi ko pong nakikita sa comment section guys na kaya daw po kami dumidikit kay Jenny kasi mayaman. Si Kalingap Dan, kaya siya sumama kay Jenny, nabihag ni Jenny kasi mayaman. So parang ang dating guys, si Jenny daw ang bumubuhay sa amin. Si Jenny ang nagpapakain sa amin at ayun. So, i-clear ko lang guys na bago pa po kami dumating dito sa Manila, magkakasama na kami, nung nagsama-sama po kami tatlo sa Daet, na nasa isang bahay na lang. Lahat po ng bills namin, rent, kuryente, tubig, wifi, lahat, kahit groceries pa yan, ay divided by 3. So, wala po kaming lamangan dito. And yes, hindi po si Jenny ang bumubuhay sa amin, guys. Sana nga may bumubuhay sa amin, 'di ba? Pero hindi din po kami ganun ni Boss D. Hindi po kami para magpalibre, hindi po kami pinalaking manggagancho, guys. So, equal po kami lahat sa lahat ng gastusin dito. Actually, si Boss D po ang pinakamalaking may ambag sa amin. Dahil halos 45 to 50% ng bills si Boss D talaga. Tapos kami ni Jenny, tig 25% kami. Kaya, ayun, huwag kayong masyadong guys nagko-conclude ng mga kung ano-ano kasi kaya nga po kami ni Kalingap na nagsisikap sa buhay kasi may gastusin kami pang sarili. E di sana kung ganun, di na kami nagtatrabaho guys, diba? Pero, ayun lang. And syempre, yung sa mga nakikita ko din po palang vlog ni Boss D na pagtulong, dahil mas nananaig minsan yung mga ano pa din yung mga gusto ko lang din guys, magbigay po ng opinion ko or advice, depende po to sa mga viewers natin kung paano po nila to iti-take. Pero sana, minsan, pakinggan nyo din po kami. Ako, open po ako sa mga opinions nyo, bad man yan or good man yan, iti-take ko yan, depende na po yan sa pag-iintindi ko. Kaya, kayo sana po maintindihan nyo din po itong sasabihin ko, na kapag ang mga charity vlogger guys, tumutulong, iwasan po natin na mag-demand. Lalong-lalo na kung wala po tayong ambag. Kasi, yung mga tinutulong po namin guys, lalong-lalo na si Boss D, ay galing po yun sa sarili niyang bulsa. So kung ano lang po ang makakaya niya sa ngayon, ayun lang po yung binibigay niya guys. Hindi po kami para mag-vlog ng ganito kalaki yung natulong, tapos after nun, di naman pala totoo na ayun yung tinulong namin, scripted pala, o kaya para mas magpasikat sa inyo. Ang tinutulong ni Boss D guys is yung bukal sa puso niya. So sana mas matuto po tayo na maka-appreciate kaysa pumuna ng mga pagkukulang, kung may pagkukulang man guys. Kasi sa totoo lang po, ang goal namin is makatulong. So ang importante po sa amin pagdating sa charity, yung feelings nung natulungan namin, hindi po yung feelings nung nanonood. Pagdating po sa charity guys, ang mahalaga sa amin, yung mararamdaman nung natulungan namin, hindi po nung nanonood. Ganun po yun. Kasi sila po ang sadya namin, sila ang concern namin. So, pag nakita po namin sa kanila na deserving talaga silang tulungan, na natutuwa sila sa nabigay namin kahit maliit pa, mas ginaganahan kami guys, na tumulong lalo sa kanila, magsikap sa kanila, mas magbigay pa. Kasi yung mga klase po ng tao na demanding, ayun yung mga hindi po deserving tulungan. Ayan yung mga tao na pagka tinulungan mo, ang dami pang sasabihin sa'yo sa pag nakatalikod kayo. Yung mga taong nawawakwak sa Kalingap, ganyan naman yun.
So, ganun lang guys. Pag wala tayong magandang sasabihin or i-comment sa taong mga tumutulong o may ginagawang kabutihan, i-keep na lang natin yun. Huwag na tayong dumagdag pa. Kasi minsan yung mga may mabubuting puso, yung mga charity vloggers, imbis na ginaganahan sila na mas tumulong, mas ma-inspired sila. Nawawalan na sila ng gana minsan. Kasi nga, puro na lang ganyan yung ginagawa. Yung mga nakapaligid sa kanila ang pinapansin. Yung mga di magaganda, puro negativity yung binabalik, di ba? Quiet na lang tayo guys, lalo na pagka wala tayong ambag. Kasi mas nakakahiya yun yung wala ka pong ambag, tas ang daldal mo pa, ang dami mong pang sinasabi, di ba? Maging grateful tayo lagi. And ayun lang, gusto ko lang po mag-thank you syempre sa inyong lahat na nanonood pa rin po sa amin, na nakasupport sa mga bagong viewers natin or subscribers. Thank you so much guys. Dahil syempre may natutunan po kami dito. And ayun, sana wag po kayong magsawa na suportahan pa din kami. And if ever guys, ano bang tingin nyo? Magre-reactor ba tayo? O hindi? Kung oo guys, ano ang unang nating re-reactionan? Kasi feeling ko yung mga reactors ng Kalingap talagang magagaling, mga hustler talaga yan eh. Parang di ko kakayanin kung paano nila ginagawa yung pagre-reaction dahil ang hirap guys mag-reaction ha, kasi kailangan mo talagang maging, para sa akin ha, usapang paninindigan, kung may dignidad ka talaga at gusto mo yung totoo lang ang sinasabi. Mahirap kasi kailangan lahat ng sasabihin mo may basehan, hindi yung fake news lang, hindi yung magbabase lang tayo sa thumbnail, sa mga comments, para yung masunggaban natin yung issue, madami tayong views, hindi yung manggagatong tayo. That pag naging reactor tayo, di ba? Neutral tayo. Papanoorin tayo ng tao kasi yung sinasabi natin totoo. May basehan tayo. At saka paniniwalaan nila tayo. Ayun yung masarap sa feeling guys. Yung ang daming nag-aantay sa'yo kasi alam nila na ikaw yung totoo. Ikaw yung may alam, hindi yung kung ano-ano lang. So, di ba ang hirap guys eh, kaya tulungan niyo ako mag-decide. Pero for now, gusto ko lang po mag-thank you sa inyong lahat. Sa mga viewers natin, sa lahat ng supporters, thank you so much po sa pag-guide sa amin, sa pag-support sa amin, and syempre sa panonood guys. So, ayun, God bless po sa ating lahat and thank you.